Kapuyat, kumusta? Sa video ito ay isi-share ko lang po ang aking recipe. Recipe ng pandesal na malambot. Kahit 3 araw mga kapuyat, malambot pa rin to. Sa may gustong or sa may interesadong malaman ang aking recipe, tara sabayan niyo ako. Ito ang ingredients. 200 grams na asukal, 10 grams salt, 10 grams na vanilla, 480 water. Tapos ihalo lang natin, tutunawin lang natin ang ating asin at saka asukal. So naglagay tayo ng isang itlog dyan mga kapuyat. Tapos tunawin ulit. Tapos ilagay na natin ang ating 700 grams na first class flour, 300 grams na third class flour. Bali combination yung ginagawa natin na harina kapuyat para malambot. Saka 50 grams na powdered milk, 10 grams na yeast, at 5 grams na bread improver. Tunawin lang natin, ihalo lang natin ang ating dough mga kapuyat hanggang lumapot. Bali 3 oras yung paalsa natin dito mga kapuyat bago isa lang ang ating pandesal. So nagdagdag na tayo ng 70 grams na shortening at saka 30 grams na margarine. Tapos na natin na mix ang ating dough mga kapuyat. Gagamit lang tayo ng mixer para mas madali yung mapino. Saka nagdagdag tayo ng 100 grams na oil. Pwede naman natin mano-mano to mga kapuyat, kaso lang medyo matagal. So ang palatandaan ng fully developed ng ating dough, ganun, parang chewy na siya mga kapuyat, hindi siya napupunit ng basta-basta. So ito na nga mga kapuyat, mag-umpisa na tayo magpo-portion ng ating pandesal dough. Bali kakat lang natin to ng 5 piraso. Bali ang timbangan ng ating bawat isa, ano lang, nasa mga 400 grams. Tapos 5 piraso, tapos ikat natin bawat baston 20 pieces. So nag-umpisa na tayong magbabaston dyan mga kapuyat. Ganito lang yung pagbabaston ng ating pandesal para hindi siya makunat. Alam mo yung mga kapuyat, kaya may kombinasyon ng ating pandesal. Bali dalawang klase yung harina ginagamit natin. Nilagyan natin ng third class para hindi siya makunat ang ating dough, para malambot at saka ano siya mga kapuyat, crispy din kakainin. So naglagay na tayo ng mantika dyan. Ang purpose sa ating mantika kaya nilagay natin dyan para didikit ang ating breadcrumbs, para hindi siya dry mga kapuyat. So nag-umpisa na tayong nagbabasto ng itong ating dough pandesal, saka nilalagay na natin ang breadcrumbs. Yan mga kapuyat, pinaliguan na natin ng breadcrumbs ang ating pandesal. Tapos ilalagay lang natin dyan sa misa mga kapuyat. Tapos tatapingan natin ang breadcrumbs, tapos takpan natin ng plastic para hindi magdadry ang ating pandesal. I-release lang natin ng mga 20 minutes yan mga kapuyat, para totally didikit talaga yung ang breadcrumbs ng ating pandesal. So sa puntong yan mga kapuyat, nag-rest na tayo ng 20 minutes, mag-uumpisa na tayong mag-proportion ng ating pandesal. Bali sa isang basto na sa mga 20 piraso yan kapuyat, o 21 piraso. Yan. So bawat kilo may ano siya, may 100 pieces. Nasa mga 18 grams lang yung bawat isang cut niyan mga kapuyat. So medyo medyo basa yung dough natin ng pandesal kasi dough mixture yung gamit natin. So ngayon kung dough roller naman yung ginagamit niyo mga kapuyat, pwede naman kayong mag-adjust ng tubig, pwede kayong magbawas ng tubig. So depende rin sa harina mga kapuyat, na may mga harina kasi na malakas sumipsip ng tubig. O sa puntang yan mga kapuyat, naglagay na tayo ng pandesal, nagsalansa na tayo ng pandesal sa ating plansa. Yan, bali 30 pieces lang yung laman bawat plansa. At i-release lang natin ng mga kapuyat, 2 oras. Tapos isasalang natin. Bali shortcut tayo kapuyat, umalsa na ang ating pandesal. So ayan na nga yung finished product natin. Kung umabot ka sa video ito, paki-like and share naman. Thank you for watching.